Imagine mo na may malakas na enerhiya sa katawan mo. Lakas na kayang gumawa ng buhay. Lakas na kayang gawing realidad ang mga pangarap mo. Ngayon imagine mo na tinatapon mo lang yung enerhiyang yon, sinasayang mo lang sa pagkalat at sa sarap. Parang tanga lang, di ba? Pero yan mismo ang ginagawa ng maraming lalaki tuwing naglalabas ka, tuwing nagjajakol ka na walang kabuluhan, tuwing sinasayang mo ang mahalagang katas ng katawan mo, pag-isip-isipan mo. Bilang lalaki, ipinanganak tayong maghunting ng pagkain at ang mga hunter hindi matalim ang isip kapag ubos ang lakas, hindi rin siya delikado kapag sobra sa pagkain. Ang hunter nasa pinakamalakas na estado kapag walang laman ang tiyan at puno ang enerhiya. Puno ang bayag, walang laman ang tiyan. Diyan ka na sa rurok. Alam ko, nakakatawa pakinggan para sa ibang lalaki, pero may nagsabi dati, panatilihing puno ang laman ng bayag mo. Karamihan sa mga lalaki sa modernong mundo maririnig yan at tatawanan lang. Pero nakikita ko agad kung bakit. Kasi coping mechanism yan. Paraan para i-justify yung paglalaro nila sa sarili nila na parang maliliit na uod. Nakakatawa pero totoo. Sa loob mo, alam mo rin yan. Alam mo na hindi ka maglalabas bago ka makipag-away sa ibang lalaki. Kasi kapag ginawa mo yon, babagal ka, hihina ka, at dudurugin ka lang ng kalaban mo. Ganon din kapag labas ka o kumakain ka ng junk food bago ka mag-gym. Nawawala ang drive mo, nawawala ang laban mo, at ang gusto mo na lang humiga at mag-aksaya ng oras. Bakit nangyayari yan? Kasi bilang lalaki, ginawa ka para mangaso, mag-uwi ng makakain ng pamilya. At ang mga hunter pinakamalakas kapag nasa estado ng pagpipigil at kagutuman. Kapag ganito ang estado mo, laging alerto ang katawan mo, matalim ang isip mo, buhay ang instinct mo, handang lumaban, handang mag-isip, handang sumunggab sa pagkakataon. Kung gusto mong maging delikado, talagang delikado, kailangan mong maintindihan na ang katawan at isip ng lalaki dinisenyo para sa pangangaso. Kapag walang laman ang tiyan mo at puno ang laman ng bayag mo, nasa hunter mode ka. Hindi lang ito spiritual, biology ito, instinct ito. Kahit sa science, napapakita na ang fasting nakakataas ng testosterone. Maraming benepisyo ang pagpipigil at ang hindi palaging busog. Pero ito ang malungkot na realidad. Binrainwash ka ng modernong mundo para gawin ang kabaligtaran. Laging puno ang tiyan, walang laman ang bayag. Laging may pagkain, laging may pleasure, laging may entertainment pero walang disiplina. At ngayon, pag-uusapan natin ang 3 benepisyo kapag nagpipigil ka. Pagkatapos nito, maiintindihan mo ang ibig kong sabihin. Number 1, pagkonekta sa Diyos. Hindi lang ito tungkol sa religion. At wala akong pakialam kung hindi kayo naniniwala sa Diyos. Pero ang totoo, kapag nagfa-fast ka, kapag nagpipigil ka, mas lumilinaw ang isip mo at mas madali kang kumunek sa Diyos. Ang bisyo, pleasure at sarap ng laman ang nagbubulag sa atin at naglalayo sa atin sa Diyos. Alam ko may matitrigger dito. Sa tuwing maririnig nila ang salitang Diyos, nagagalit agad. Sasabihin nila walang Diyos. Pero kung wala kang paniniwala, mas madali kang maging alipin ng sarap. Maintindihan ko kung bakit gusto mong magpakasaya sa walang kwentang pleasure at comfort. Kapag wala kang pasasalamat sa lumikha sa'yo, ang pleasure ang nagiging Diyos mo. Pero kung ikaw ay lalaking may dangal, lalaking marunong tumanaw ng utang na loob, lalaking naniniwalang may lumikha sa mundo, mas makabubuti para sa'yo na magpigil. Sa bawat banal na aklat, Bible, Torah, kahit sa Quran, ang mga spiritual na leader at mga propeta si Moses, si Elijah at kahit Diyos mismo si Jesus nag-fasting, lahat sila. Hindi kita pinipilit maniwala at hindi kita sinusubukang kumbinsihin sa kahit ano. Pero ang sasabihin ko lang, malakas ang Diyos. At kung makakonect ka sa Kanya, lalakas ka rin, pag-isipan mo. May mga fighters na nagfa-fast ng 1 buong buwan para kumonek sa Diyos. At kapag bumalik sila sa laban, parang nilalampasan lang nila ang kalaban nila. Sa logic, walang sense. Talagang hindi logical sa punto ng nutrisyon o training. Pero sa panahon ng pagpipigil na iyon, lumalakas ang spirit nila. May dahilan kung bakit walang atheist na top fighter. Masyadong mahina ang spirit nila para makipagkumpetensya sa pinakamataas na level. Masisira ang loob nila bago pa sila makarating sa tuktok. Kaya eto masasabi ko, kahit hindi mo alam kung saan ka nakatayo pagdating sa Diyos,
o hindi mo alam kung ano ang paniniwalaan mo, tumigil ka muna sa pagsalsal sa loob ng isang panahon. Sa panahong iyon, mag-fast ka rin at alisin mo ang lahat ng distractions at murang pleasure. Palalakasin mo ang spirit mo sa pamamagitan ng pag-deprive sa katawan at magagawa mong kumonek sa Diyos. Number 2, attraction at charisma. Nakakita ka na ba ng lalaking nabubuhay na parang baboy na ilang araw nang hindi naliligo? Yung tipong nasa loob lang palagi at alam mo na gumagawa siya ng mga kadiring bagay. Pag kinausap mo parang tinataboy ka ng aura niya, hindi lang dahil dugyot siya o alam mong nagsasalsal siya ng 5 beses sa isang araw kundi dahil wala siyang karisma. Ang karisma galing sa enerhiya mo, sa spirit mo. Kapag sinasayang mo ang enerhiyang iyon sa mga walang kwentang pleasure, nasisira ang tindig mo. Tumitigil kang maging attractive at nagsisimula ka maging lutang. Palaging tandaan, hindi lang tayo laman at buto, may spirit ang tao. Number 3, mas mataas na aggression. Kapag nagpipigil ka, kapag nagfa-fast ka, mapapansin mo na tumataas ang aggression mo. Inaakto ng modernong mundo na masama ito. Sasabihin nila ang mga bagay tulad ng kailangan mo lang maglabas. At kahit sa mga commercial sinasabi nila, hindi ikaw ang sarili mo kapag gutom ka. Pero ang totoo yan ang paraan para paamuhin ka, gawing mahina, gawing sunod-sunuran. Ang totoo, mas nagiging ikaw mismo ikaw kapag hindi mo sinasayang ang semilya mo at hindi ka nagpapakasobra sa pagkain. Mas nagiging primal ka. Ang gutom at ang sexual tension pinapanatili ang katawan sa mas mataas na estado ng alertness, mas competitive, mas handang lumaban. Dito pumapasok ang hunter mentality, pinapagana ng gutom at aggression. Hindi ko sinasabing huwag ka nang makipag-sex, hindi ko sinasabing mag-fast ka habang buhay. Ang sinasabi ko lang, dapat may season, may panahon na magpipigil ka. Tawag ko dito, hunter mode. Panahon na nakalock in ka sa goal. Resources, wealth, katawan, spirit, mission, purpose. Sa season na yan, walang instant pleasure, walang sayang na energy, walang kain ng kain. Pinipigilan mo ang sarili mo sa instant gratification. Bawat patak ng lakas mo nakatuon sa focus at hunt. At magugulat ka kung gaano katindi ang gutom, ang agresyon, at ang focus na magtutulak sa iyo para abutin ang target mo. Huwag mong takasan ang hunt, patibayin mo ang sarili mo sa apoy ng pagpipigil at matututo kang habulin ang mga goal mo na may gutom at malinaw na direksyon. Kung tumama sa iyo ang mensaheng to, huwag mong sariliin, i-share mo. Ipakita ang suporta sa pamamagitan ng pag-like sa video na to. Huwag kalimutan mag-subscribe para sa mas marami pang unfiltered lessons kagaya nito. Tayo ang Sakdal Laya.